Sa dami ng mga bumabatikos dito sa Paxilica, ang tanong dito, hindi na ba ito papayagan ni PBBM, mga sangkay? Nagsalita na po ang palasyo ng Malacanang. Okay, so tingnan po natin itong mga sangkay kasi masyado pong controversial itong topic patungkol po dito sa Paxilica, no, na pinangangambahan na magdudulot po ng isang malaking panganib sa Pilipinas, lalong-lalo na pagdating po sa source ng energy, source ng tubig, kalikasan at maraming mga tribo sa mga malalapit na lugar, mga sangkay, ng pagtatayuan ng napakalawak na building ng Paxilica. Ngayon, mga sangkay, ang tanong dito, kasi umiikot po ngayon yung mga balita tungkol dyan. May mga nagtatanggol sa Paxilica, pero mas marami po yung nagsisiwala tungkol po sa delikadong kalagayan ng Pilipinas dahil po sa Paxilica na yan. Ngayon, mga sangkay, ang tanong, ngayong maraming bumabatikos, ano na ang posisyon ng Malacanang, nila PBBM? Sila ba ay tatanggi na sa Paxilica na yan? Kasi ano na to, mga sangkay, this November na po, no, magkakaroon na po ng permahan yan. So, may mga nagsasabi na kapag ka napirmahan na daw po, wala na daw pong atrasan yan. Hindi na po pwedeng bawiin. Wala na daw pong magagawang gobyerno ng Pilipinas. So, gaano nga ba katotoo yan? Alamin po natin, mga sangkay, no? Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys, isubscribe nyo po yung ating YouTube channel ngayon din para lagi kayong updated, okay? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon, mga sangkay, eto. Sinagot ng Malacanang ang tanong na yan kung ano ba ang kanilang posisyon dito sa Paxilica Project. Two-prong questions on the Paxilica. First, ano po yung reaksyon ng Malacanang na ang second in command is not yet aware of this big-ticket project of the government? And second, ano po yung response ng palasyo at ng administrasyon doon sa mga stakeholder calls para ipasara or wag ituloy yung Paxilica project? Ayun, ganda ng tanong. Sa unang tanong, again, pakiulat una muna tayo. Ano po yung reaksyon ng palasyo tungkol doon sa fact na ang second in command is not that aware of the government's big-ticket project? I have no comment. But I have no... Ginaya niya mo si VP Sara. Why so? Alam niyo, mga sangkay, dito sa part na to, inaasar niya po si VP Sara ni Attorney Claire Castro. Nakita naman natin sa video. So, ano pa ba ang kailangang i-explain? So, hayaan na lang po natin. On the second point, Okay, patungkol kasi yung tanong kay VP Sara, mga sangkay. po, ano po yung tugon ng palasyo dun sa calls to stop the Paxilica project over issues po ng electricity use, water use, as well as yung hindi daw po na-coordinate dun sa mga local stakeholders doon sa site? Actually, kaya nga po ito ay inihahayag ng ating pamahalaan Ang tanong, mga sangkay, ay hindi na konsulta. Local stakeholders, issues po ng electricity use, water use, as well as yung hindi daw po na-coordinate dun sa mga local stakeholders Okay. doon sa site. Ganda ng tanong, mga sangkay, no? Yung pinangangambahan na magkakaroon ng water crisis, tapos energy supply magkukulang dahil po sa Paxilica, tapos yung hindi daw nakonsulta, mga sangkay, ang lokal. Actually, kaya nga po ito ay inihahayag ng ating pamahalaan patungkol sa Paxilica. Dahil kung sino man po yung ibang mayroong issue patungkol sa di umano magiging problema sa supply ng tubig, sa supply ng kuryente, lahat pong ito ay isinasaalang-alang ng pamahalaan. Ayun. Very good naman. Maganda yung sagot diyan, mga sangkay, kasi mahirap kung hindi pakikinggan yung marami sa ating mga kababayan, no, na siyang nagtatanong ngayon
kine-question, bakit ganito, bakit pumayag ang pamahalaan, napakadelikado pala neto, mga sangkay. Actually, ang purpose talaga nila dyan is labanan yung China eh. No? Ngayon, nagsama-sama yung maraming bansa para po dito sa Pax Silica. Kasama po dyan yung Japan, mga sangkay, South Korea, at marami pang mga bansa sa buong mundo. Against China. Pambihira. Ma'am, so hindi pa siya done deal because as far as we are concerned, this will be part of the Luzon Economic Corridor that has already been agreed upon even during the Biden administration when President Marcos flew to Washington, D.C. So ibig sabihin po, hindi pa final yung Pax Silica project. May chance pa po na hindi ito ituloy ng Marcos administration? Ganun po ba? Ang ganda ng tanong. O, narinig nyo? May chance pa bang hindi matuloy ito? Hindi pa ba ito final? May chance po. So may chance, mga kababayan. May chance na hindi matuloy ang Pax Silica. May mga iba nagsasabi, mga sangkay, pagdating po sa ekonomiya natin, sinasabi po nila, malaking chance po ito na gagawin ng Pilipinas para daw po, kumbaga magkaroon po ng paglago ang ekonomiya ng ating bansa. Kung sakasakaling mai-implement po ito at maipapatayo ito dito sa Pilipinas. Kasi sabi nila, imagine niyo dito itatayo yung Pax Silica, no, na pinagkaisahan ng buong mundo. May point naman. Kaya nga lang, ang problema dyan, yung issue sa tubig at kuryente, tapos yung kalikasan natin, isa sa tatamaan, yung likas na yaman, at yung mga lokal, mga sangkay, yung mga tribes na nariyan sa malapit na lugar. Na mabago ang ibang mga provisions. Kung ano po yung maaari pang mas maging maganda ang idulot sa ating mga kababayan, sa bansang Pilipinas, and of course, sa mga partners, yun naman po ay isa sa alang-alang. Ma'am, last from my end on Pax Silica, this kind of message, hindi po ba magsisend siya ng worry towards investors that the President has been trying to court towards the country because it creates uncertainty na meron ng ganitong project but apparently hindi pa po cast in stone yung ibang provisions? Hindi naman po dahil ngayon po ay talagang inaayos natin. Again, sa may mga issues patungkol po dito, mas maganda po makipag-usap po tayo sa mga concerned agencies patungkol po sa Pax Silica para kung anuman ang inyong mga naiisip na magiging problema, ito po ay mabigyan ng solusyon. Next question po, Allen Limos, The Manila Times. Good afternoon, Yusek. Would like to jump on the Pax Silica issue ulit po. There were reports po that Capas Mayor Butch Rodriguez says na, and I quote, although the area is under the administration of BCDA, it's still in Capas and kami yung closest community na maapektuhan. The plan is hindi pa po siya napapresenta sa amin. He also questioned how the government will cushion the environmental impact sa community, and also may reports din po na despite earlier claims of the BCDA, meron nga pong maapektuhan na IP community there, which is the first IP community recorded in that town po. And reaction. Yun, ganda ng tanong. Actually, because of this issue, minabuti po namin na makausap mismo si BCDA President and CEO Joshua Bincang. At hindi po dapat na hindi makausap ang lahat na maaaring involved. So ito po ang tugon. Ibibigay ko po sa inyo para na rin po sa lahat ng maaari pang magtanong kung bakit hindi sila na-consult or may issue sa ganito, may issue sa ganyan. So ito po ang kanyang mensahe. And I quote, "The Bases Conversion and Development Authority has conducted initial meetings with LGUs and government agencies on New Clark City's development plans, including the proposed Pax Silica initiative. These consultations are ongoing, and we will continue to work closely with these stakeholders as the project progresses. At present, BCDA is undertaking ground assessment activities in the area. These activities are being carried out to ensure that planning and decision-making are based on accurate assessment on the ground and are conducted in a responsible and orderly manner." End of quote.
So, kung meron pong pahatid na mensahe, si Kapas Mayor, pinaabot na rin po namin kay CEO Joshua Bingkang para po maaga niya at mabilis niya makausap po si Kapas Mayor. Okay, so ayun, mga sangkay, malinaw po mga kababayan, hindi pa po final, pwede pa pong hindi matuloy ang Paxilica. And what do you think? Ano po ang inyong komento tungkol dyan? Sige, mag-comment po kayo sa baba ng video na to. Alright, mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.